Well mga kapupong, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng space exploration ang matagumpay na pagbabalik sa Earth ng crew ng Artemis matapos ang halos 10 araw na paglalakbay sa paligid ng Moon. Sa unang pagkakataon mula noong panahon ng Apollo missions, mahigit 50 taon na ang nakalipas, muling may mga taong umabot sa ganitong kalayuan sa kalawakan. Isang hakbang na muling nagbukas ng mas malawak na posibilidad para sa hinaharap. Pinangunahan ni Reid Wiseman ang misyon kasama sina Victor Glover, Christina Koch at Jeremy Hansen. Inilunsad sila noong April 1 sakay ng Space Launch System rocket at ginamit ang Orion spacecraft para sa kanilang paglalakbay. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 670,000 milya ang kanilang nalakbay at lumayo ng higit sa 250,000 milya mula sa Earth, ang pinakamalayong narating ng tao. Sa mga oras na papalapit na ang kanilang pagbabalik, naging mas maingat ang bawat galaw ng mission control. Isa sa pinakamapanganib na bahagi ng misyon ang re-entry, kung saan kailangang eksaktong tama ang anggulo at bilis ng pagbaba. Bago pumasok sa atmosphere, humiwalay ang Orion capsule mula sa service module nito. Sa bilis na halos 24,000 milya kada oras, dahan-dahan itong pumasok sa mas makapal na bahagi ng atmosphere. Dito naranasan ng crew ang matinding init at pressure. Sa labas ng capsule, ang hangin ay nagmistulang nagliliyab na plasma at pansamantalang nawala ang komunikasyon sa Earth. Ilang minuto ring walang narinig ang mission control, isang bahagi ng misyon na matagal nang inaasahan ng mga eksperto. Nang bumalik ang signal, sunod-sunod nang nagbukas ang parachutes na nagpakalma sa pagbaba ng capsule. Matagumpay na lumapag ang Orion sa Pacific Ocean sa bahagi na kalapit ng California. Mabilis na rumesponde ang recovery team at dinala ang crew sa USS John P. Murtha. Doon agad silang sinuri at tinulungan na makapag-adjust muli sa gravity matapos ang ilang araw sa kalawakan. Hindi lamang simbolo ang misyon na ito ng pagbabalik ng tao sa deep space, kundi isang mahalagang pagsubok ng teknolohiya. Sinuri ang life support systems, navigation at ang tibay ng heat shield ng Orion. Ayon sa mga eksperto, naging maayos ang takbo ng mga sistemang ito na nagbibigay ng kumpiyansa para sa mga susunod pang misyon. Sa kabila ng teknikal na layunin, hindi nawala ang mga personal na sandali ng crew. Habang nasa far side ng Moon, nakuhanan nila ng mga bihirang larawan ang ibabaw nito. Nasaksihan din nila ang isang kahanga-hangang solar eclipse, isang tanawin na hindi madaling makalimutan. Mayroon ding emosyonal na bahagi ang kanilang paglalakbay. Sinabi ng crew ang ideya na pangalanan ang isang crater bilang pag-alala sa isang mahalagang tao sa buhay ni Wiseman. Sa ganitong paraan, naipakita na kahit sa gitna ng advanced na teknolohiya, nananatiling mahalaga ang damdamin at koneksyon ng tao. Ang Artemis ay isa ring hakbang patungo sa mas bukas na partisipasyon sa space exploration. Si Glover ang kauna-unahang black astronaut sa ganitong uri ng misyon, si Koch ang kauna-unahang babae, at si Hansen ang unang non-American na nakilahok. Ipinapakita nito ang mas malawak na pagtingin ng programa sa pakikipagtulungan ng mga tao sa mundo. Sa loob ng Orion, naging abala ang crew sa iba't ibang gawain, mula sa pagsusuri ng kagamitan hanggang sa pagbabahagi ng kanilang karanasan sa mga tao sa mundo. Kahit may ilang maliit na aberya, nanatili silang nakatuon at propesyonal sa buong misyon. Sa mga oras na sila ay pabalik na sa Earth, muling pinatunayan ng misyon ang kahalagahan ng maingat na plano. Ang tamang kombinasyon ng bilis at kontrol ang naging susi sa ligtas nilang pagbabalik. Dahil dito, mas naging malinaw ang susunod na direksyon ng mga misyon sa hinaharap. Ang Artemis ay isang mahalagang hakbang tungo sa layunin na muling makapagpadala ng tao sa Moon at sa kalaunan ay sa Mars. Para sa maraming tao sa mundo, ang kanilang matagumpay na pagbabalik ay hindi lamang balita, kundi isang paalala kung hanggang saan ang kayang marating ng pagtutulungan, kaalaman at determinasyon ng sangkatauhan.